Ilan na ang nakilala nating ginagamit ang kanilang pagiging malikhain hindi lang para mapabuti ang kanilang kabuhayan, kundi kasama na rin ang pag-aalala sa kapaligiran. Dito sa gawing dagat ng Barangay La Paz ng San Narciso, nakilala namin ang isang grupong nangangalaga naman sa mga pawikan. Sila ang Pawikan Rangers. Sa katunayan, dati silang poachers o yung mga nangunguha ng itlog ng pawikan para ibenta. Pero ngayon, nagbago na sila. Nandito po kayo sa Pawi Care Hatchery. Nagsisimula sa briefing ang activity dito sa Pawi Care Hatchery. Sir, question po. Kung wala po yung mga rangers, kung wala po yung pawikan protection program, ano sa tingin niyo po yung mangyayari sa mga pawikan at sa mga hatchlings or sa mga itlog? Yung pagbinayaan mo lang dyan at mangitlog yung pawikan, ang una mong kalaban, tao rin. Ngayon, kung hindi mo po protektahan, ang statistics kasi ng survival niyan, 1% lang ang magsusurvive. Isa lang ang makakasurvive ng 30 years. Kasi yung 30 years, yun yung kanyang beginning ng kanyang sexually mature age. Between now, pag-release mo hanggang sa 30 years, wala lang ginagawa yan kundi mag-forage. Kakain yun doon sa mga area ng coral reefs. So, gardener yan. Ititrim niya yung seagrass. Eh yung seagrass doon doon nangingitlog yung mga isda. Ngayon, kung malagong-malago yung mga seagrass kasi, di ba pag malaki yung tide, swing ng swing yun. So, hindi yun friendly sa fisheries. So, diba? it creates a very healthy ecosystem. Yes, very healthy yung environment pag may pawikan. So, alisin mo yung mga pawikan sa mundo, mag-deteriorate ng mga reefs natin. Isa si Tatay Tino noon sa mga hindi nakakaalam ng kahalagahan ng mga pawikan. Kinalakihan niyang trabaho ng kanyang ama ang panghuhuli ng itlog ng pawikan. 12 years old lang siya nung natuto siyang manguha ng mga itlog. Dahil ito ang nakagisnan niyang gawain sa kanilang lugar, ito na rin ang naging hanapbuhay niya nang lumaon. Taong 2012 nung sumali siya bilang ranger. Bakit po kayo nagbago ng isip na paano nyo nalaman na... Nung nag-uumpisa ito, kala ko huhulihin na kami. Sino bang marunong magkuha ng itlog ng pawikan? Sabi yung si Mr. Darwin. Opo. Ay, natakot ako, baka huhulihin na kami. Okay. Ikaw, naghuli ka ng itlog? Yes, sir. Ano? Di, sa mga katoy, di nabuo na ito. Oo. Sumali na ako. Sumali na po kayo. Ano po yung bilang pawikan ranger, ano po yung ginagawa niyong trabaho? Pag nakahuli kami ng itlog, Opo. sa pawikan, dalim rito. Ibabaw namin ganyan. Ibabaw namin yan. Oras na namang pisa, matuwa naman kami. Dahil meron na naman. Kasama ang iba pang dating poacher na mangingisda at volunteer na rin ngayon, tulong-tulong lahat sa pangangalaga ng mga nakukuhang itlog sa baybaying dagat. Kapag nakakuha sila ng mga itlog, ibinabaon muna nila ang mga ito sa buhangin at saka nilalagyan ng petsa kung kailan ito makakalabas. Kapag napisa na, nilipat ang mga ito sa malaking drum para makapag-adjust muna ang baby pawikans. At kapag husto na sa laki, maaari na silang ibalik sa dagat. Dito na maaaring makibahagi ang mga biyahero. Alam niyo minsan, kailangan din talaga natin dumayo sa mga ganitong lugar para mas maintindihan ang kahalagaan ng ating kapaligiran at kung paano pa natin ito pagyayamanin. Sa mga buwan ng Oktubre hanggang Marso, madalas dumadaong mga pawikan sa tabing dagat para makapangitlog. Bukod sa pangingisda, dagdag kita na rin pala ito ng mga pawikan rangers, lalo na kung may mga nagdo-donate kahit anong halaga. Kaya kung makakita kayo ng mga itlog ng pawikan, mabuting ipagbigay alam ito kagad sa pawikan rangers o kaya naman ay sa mga resort o hotel kung saan kayo tumutuloy. Maaari nila itong itawag sa grupo nila Tatay Tino para agad itong makuha at maalagaan.